sandali, waring ako ay susuko na. Ang tawag ng mga tukso'y parang lumit na sa kinumila. Ngunit salamat aking Panginoon, ikaw pa rin ang siyang kumakalinga. At sa bawat sandali, nadaramo laging kasama ka. Ikaw ang siyang patnubay ko, pagharap tuwing nasa mundong ito. Wag kang mga kahinaan ko, maging sanhi upang malayo sa'yo. Pagsubok na tila wala ng wakas, tulungan mo ako maging matatag at mapagtagumpayan kong lahat, upang sa'yo'y maging karapat-dapat. Salamat aking Panginoon, ikaw pa rin ang siyang kumakalinga. At sa bawat sandali, nadaramang laging kasama ka. Pagsubok na tila wala ng wakas, tulungan mo ako maging matatag at mapagtagumpayan kong lahat, upang sa'yo'y maging karapat-dapat. Upang sa'yo'y maging karapat-dapat. Tunay at nag-iisang pag-asa, masumpungan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Hello po everyone, welcome po sa ating C4 C4 Hope Meeting through virtual interaction. Ako po ang inyong Kuya Daryl na makakasama po ninyo muli sa gabing ito. At masaya po kami na muling magkasama-sama tayo at makita po namin kayo sa mabiyayang gabing ito. Malaking kagalakan po para sa amin na bawat linggo ay palagi po tayong magkakasama sa gawain at purihin ang Panginoon dahil palagi po tayong may mga bisita gaya po ng mga nakaraang gawain. Isa na po dyan ang ating kapatid sa Tarlac. Hi, Sister Babelyn. Bueno, lubhang kagalakan po sa aming lahat na kayo makasama. Salamat po sa inyong mga kapatid na walang sawang nagpapasa ng link para ibahagi sa inyong mga kakilala at mga mahal sa buhay. Huwag po tayong magsawang mag-share ng ating link at hamon ko na rin po sa ating mga bisita ngayon na kung kayo po ay mapapagpala sa ating mapapakinggan, makiisa na din po tayo ng pagsesend ng ating link. At para naman po muli nyo pong mapanood at mapakinggan ng ating mga patotoo at mensahe sa mga nagdaang linggo, tayo po ay may FB group at pinopost po dyan ang lahat ng mga nakalipas na gawain. Kaya't palagi po namin kayong ine-encourage na kung kayo po ay di pa kabilang sa group na ito, kayo po ay mag-join na sa ating C4 Hope Meeting Group. Pwede po kayong mag-type ng inyong mga comment at kung may mga katanungan po kayo, we are very much willing para po sagutin ang lahat ng iyan. And even yung mga prayer requests po ninyo, sabihin nyo lang po sa amin at kagalakan namin na maisama yan sa aming pananalangin. Maraming salamat po. Samahan niyo po ako habang binabasa po ang sinasabi sa kanyang mga salita, ang ating pong familiar verse na mula sa Hebrews 6 verses 18 to 19, ganito po ang sinasabi. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos, kaya't tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po, mapapakinggan natin ang ating Mission Head Department na si Ate Gay Mendoza para sa kanyang pambungad na pagbati sa ating lahat.
Mapagpalang gabi po mula po sa C4 Missions Department. Welcome po sa ating pang-Huwebes na gawain. Nagpapasalamat nga po tayo at kinikilala po natin ang presensya ng bawat isa. Nagpapasalamat po kami sa inyong mga oras na inilaan para po sa ating gawain ngayong gabi. Nagpapatuloy po tayo sa ating layunin na maihatid, maipakilala at mas mapatatag ang pag-asa na sa tanging Panginoong Jesus lamang nagmumula. Kaya sama-sama po tayo sa loob ng isang oras na mapagpala at mapalakas sa salita ng Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Yan, maraming salamat Ate Gay sa iyong pagbati. At sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi kung ano po ba ang Hope Meeting at bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain. Ang H po, it stands for household. O for offer opportunities. P for presentation. At E for experience. Ang C4 Hope Meeting ay naglalayo na maibalita ang kapangyarihan at pagkilos at mensahe ng Panginoon. Pangalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon. Pangatlo, layunin na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay awit ng ating adoration song. Kung alam niyo po, sumabay po tayo at sabay-sabay nating awitin, Si Jesus ay Sumilang. Amen. Ito po ang tunay na pinakamahalagang regalong ating tinanggap, ang kapanganakan na dapat nating ipagdiwang, ang kapanganakan ng ating buhay na Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at patunay na walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Tayo naman po ay makakarinig ng patotoo at pakinggan po natin kung paano niya naranasan ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Mula po sa ating Ate Mel Malasarte, susundan po ito ng Ministry Through Song ni Kuya Limuel Gulapa. Ako po si Imelda Malasarte, mas kilala sa pangalang Ate Mel, 39 years old. Asawa ko po si Brother Onin Malasarte. Biniyayaan ng Panginoon ang 4 na anak.
Nagpapasalamat po ako sa oportunidad na maibahagi ang aking patotoo. Mula nung ako ay bata pa, sinasama na ako ng aming kapitbahay sa isang komunidad at uma-attend ako ng Sunday School. Lumaki ako sa pamilya na mahihirap, walang pagkakilala sa Panginoon. Noong ako ay kabataan pa at naintindihan ko na ang salita ng Panginoon, pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan, nagtiwala ako sa Panginoon na siya lamang ang tunay na tagapagligtas. Nagpabautismo ako sa Faith Baptist Church ng Itiague, Isabela. Ang aking dalangin noon ng aking mahal sa buhay ay magtiwala sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya at habag, sila ay nagtiwala at sumunod sa Panginoon. Salamat sa mga lingkod ng Panginoon para sila ay maabot at patuloy silang naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Taong 2001, ako ay nag-ibang bansa. Hindi naging madali ang aking naranasan sa aking unang amo. Naranasan kong walang communication sa aking mga mahal sa buhay ng 6 na buwan. Dahil sa ako ay may binabayaran na salary deduction buwan-buwan, isang taon din bago ako nagkaroon ng day off na once a month. Naranasan kong mag-alaga ng matandang lalaki na may kapansanan na hindi naman kasama sa pinirmahan kong kontrata. Muntik na po niya akong pagtangkahan ng hindi maganda, pero lumaban ako as a self-defense. Hanggang sa natapos ko ang 2 taon na kontrata. Sa biyaya at habag ng Panginoon, ako ay nakahanap agad ng mas mabait na amo. Kung gaano kahirap ang trabaho ko sa unang amo ay pinagaan naman ng Lord sa bagong amo ko. Akong dati ay hand wash sa paglalaba. Pagdating sa pangalawang amo ay washing machine na at may dryer pa. May dishwasher na rin. Pinagaan ng Panginoon ang aking trabaho dahil ako ay nagtiwala sa magagawa ng Diyos sa aking buhay. Pinaranas ng Panginoon na ako ay makapasyal sa Europe na kasama ang mga amo at mga alaga ko. Binilang nila ako bilang miyembro ng kanilang pamilya. Hindi naging madali ang naging isang breadwinner sa pamilya para matulungan ang aking kapatid na nag-aaral at ang aking mga magulang. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakahanap ako sa Singapore ng komunidad na kung saan ay lalong lumago ang aking spiritual life. Sadyang napakabuti ng ating Panginoon. Di na niya ako pinabayaan ng 9 na taon na malayo sa mga mahal sa buhay. Tumanas man ako ng mga pagsubok sa buhay, ngunit mas lalong lumalim ang aking pagkakilala at ugnayan sa Panginoon. Pinagkatiwala ko ang lahat sa Panginoon. Nagkakilala kami ni Onin way back 2007. Ay magkaibigan na kami ni Onin sa Friendster pa noon. Nagchat-chat na kami paminsan-minsan at nagre-reply lang ako kapag day off ko. Buti na lang at nagkaroon ng Facebook at Messenger. Kaya maayos na yung communication namin at nakaka-video call na kami. October 1, 2010 ay pinuntahan po ako ni Onin sa Singapore para sabihin ang kanyang hangarin at intention at doon na po siya nagtapat at binigay ang engagement ring. Sinagot ko po siya ng yes dahil alam ko at ramdam ko na siya ang sagot ng Panginoon sa aking panalangin. Pinakilala ko po sa kanya ang aking mga kaibigan, pinsan at ka-churchmate. Binalak na po namin ang magpakasal kaya naman sa biyaya at habag ng Panginoon, kinasal po kami noong June 30, 2012. Napakadakila at napakabuti ng ating Panginoon. He sustained all our needs. Noong May 2014 ay nanalangin kami sa nais ng Panginoon at magpasya kaming mag-asawa ng mag-full-time sa ministry. Pero hindi siya madali. Maraming dapat isaalang-alang. Pero sa ECC na kami nakatirang mag-asawa. Kaya malaking tulong sa amin dahil less na sa upa at hanggang ngayon kaming mag-asawa at ang aking pamilya ay magkasama sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maraming hamon na dumating subalit ito ay napagtagumpayan dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon.
Nagpapasalamat po kami sa C4 community at ECC community. Sa kabila ng mayroon tayong pandemya na kinakaharap, sila ay patuloy sa panalangin at support sa aming pamilya at ministry. Sabi po sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa Diyos po ang papuri. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy dalaan. Tulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay malay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos.
Maraming salamat sa Ate Mel. Salamat sa iyong buhay at patotoo sa gabing ito. Ngayon ko lang nalaman na offshore pala yung love story niya ng ating Kuya Onin. At salamat din po sa mensahe ng awit na hinandog ng ating Kuya Limuel. Purihin po ang Panginoon sa buhay niyo mga kapatid. Dadako na po tayo sa mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod, Kuya Roy Mendoza. Magandang gabi po sa bawat isa. Sumainyo ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at Panginoong Heso Kristo. Nagagalak po kami na muli ay kasama namin kayo ngayong gabi. Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming mga imbitasyon. Ito po ay Hope Meeting at sa pamamagitan ng gawain na ito, nagtutulong-tulong ang ilang mga komunidad na mga mananampalataya upang maabot ang higit pang nakakarami. Magkakasama po ang mga magkakapatid sa pananampalataya mula sa C4 dyan sa Santo Tomas, Batangas, mula sa ECC dyan sa Tandang Sora, at maging ang mga kapatid mula sa Ambulong na Tanawan City na kung tawagin ay Ambulong Bible Christian Fellowship. Nais po namin na ang mensahe ng pag-asa na tanging sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ay talagang marinig at maunawaan ng lahat. Sa ating pong panahon, napakaraming hamon ng buhay. Nakakapagod at nagbibigay ng alalahanin ang bawat maghapon. Marami pong may sakit at marami na rin po ang sumakabilang buhay na. Pero natutuwa po kami na kayo ay nandito. Lagi po naming sinasabi, mga kapatid, kayo po ay tugon sa aming panalangin. Kalakasan at kagalakan ang inyong pagdalo. Wala kaming ibang dalangin kundi maging pagpapala sa inyo ang gawain na ito. Ang aming panalangin, ang gawain ito ay makapagpalakas, maging daan upang mas magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon ang bawat isa at maranasan ang talagang kagalakan ng buhay na nakaugnay sa Panginoong Heso Kristo. Nawala po ata si Kuya Roy. Mahina po yata ang connection. Wala nga. Kala ko wala na akong load eh. Okay, sige po. Habang iniintay natin bumalik si Kuya Roy, ay tayo po ay magpatuloy. Dito po sa ating PowerPoint, makikita po natin na ngayon po sa buwan po na ito ng Disyembre ay binibigyang diin sa komunidad ng Christ to the Communities Christian Connections ang rejoicing exceedingly because of Christ. Ibig po sabihin, ang dapat na mabigyan po ng diin sa panahon po na ito ng Kapaskuhan at gayon din naman sa bawat araw, sa bawat taon ay ang atin pong kagalakan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Mahalaga po para sa atin na tignan ang ginawa ng ating Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng isang uri ng pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat kung ang Panginoong Hesukristo ay hindi po natin kikilalanin, hindi natin bibigyan ng parangal kagaya ng nararapat,
hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan at wala pong pag-asa na nakalaan para sa atin. Kaya po ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay isang pagdating na ang hatid ay kakaibang kagalakan. Ngayon sa atin po mga buhay ay mayroong mga nagbibigay sa atin ng huwad na mga kagalakan. Meron pong nagbibigay sa atin ng mga pansamantalang kagalakan na hindi po tumatagal. Pero tanging ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya ang makapagbibigay ng kagalakan na ito. Kaya po binibigyang diin natin ang kagalakang dulot ng ating Panginoong Jesus. Andiyan na po ba si Brother Roy? Parang nakikita ko siya na... Opo. Okay. Go. Nakamute po kayo, Brother Roy. Okay, thank you Sir Johnny, thank you Kuya Rex. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa C4 ngayong Disyembre ay tinatalakay po natin ang paksang Rejoicing Exceedingly Because of Christ. Labis na nagagalak dahil kay Kristo. Sa atin pong panahon ngayon, pinagtatalunan kung dapat o hindi dapat na ipagdiwang ang Kapaskuhan. Nauunawaan po natin ang bawat nagsasabi kung dapat o kaya ay hindi. May mga tunay na kapatid po tayo sa bawat panig ng pagtatalo na ito. Kung sa palagay po ng iba ay hindi dapat ipagdiwang ang Pasko, naunawaan natin na ito ay dahil sa pagnanais nila na matiyak na ito ay isang bagay na talagang gusto ng Panginoon at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Kung ang isa namang tao ay nagsasabing dapat ipagdiwang ang Kapaskuhan, kami ay laging nagbabantay at nagpapaalala na mahalagang huwag tayong matulad sa mga makasanlibutan, sa mga pagdiriwang na mayroon tuwing ganitong Kapaskuhan. Saan mang panig tayo sa usapin na kung dapat o hindi dapat ipagdiwang ang panahon ng Kapaskuhan, isang bagay ang tiyak. Ang pagparito ng Panginoong Jesus ay dapat na labis nating ikagalak at gawing mensahe ng ating buhay. At sa ganitong okasyon, dapat na makita sa atin hindi lang yung mga bagay na kasiyahan ng mundo, papatotoo tungkol sa kadakilaan ng ating Panginoon. At hindi lamang ngayong Pasko, kundi sa bawat sandali ng ating buhay hanggang sa makita natin ang ating Panginoon. Labis na kagalakan ang epekto ng pagparito ng ating Panginoong Jesus. Labis na kagalakan ang naranasan ng mga tao noong unang panahon habang ang hula ay ibinigay tungkol sa magiging pagdating at kung ano ang gagawin ng isang Mesiyas. Labis na kagalakan ang nadama ng mga nakasaksi, yung mga nakahawak at nakahipo, nakarinig at nakakita sa ating Panginoong Jesus. Labis na kagalakan mayroon yung mga unang mananampalataya na nakarinig ng mabuting balita mula sa mga alagad ng ating Panginoon at binabalikan ang naging pagkamatay, muling pagkabuhay, at ang pag-akyat ng ating Panginoong Hesus doon sa langit. Labis na kagalakan ang dapat na magkaroon tayo ngayon habang inaalala natin ang lahat ng ito sapagkat ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay nakaugnay sa kanyang naging buhay, nakaugnay sa kanyang mga aral, nakaugnay sa kanyang mga paghihirap, nakaugnay sa kamatayan sa krus, sa muling pagkabuhay, at maging sa kanyang pag-akyat muli doon sa langit. Nakaugnay ito sa labis na kagalakang tinitignan natin sa hinaharap kahit na sa mga panahong ito, pansamantala sa mundong ito, tayo ay dumadanas ng paghihirap ng mga pagtitiis. Doon sa Lucas, Kabanatang 2, Talatang 10, mababasa po natin yung sinabi ng anghel. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ito ang pahayag ng anghel ng ibalita ang pagkapanganak ng Panginoong Hesus sa mga pastol. Ito ay nag-alis ng kanilang takot at mga agam-agam. Ito ang nagbigay ng labis na kagalakan at pumukaw sa kanilang interes upang puntahan ang sanggol. Kaya naman,
matapos nilang puntahan ng Panginoon, nakita nila ang kasagutan sa mga hula, nakita nila ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Ito po ang dapat mangyari sa ganitong panahon ng Kapaskuhan. Ito ang dapat na makita na ang mga inihayag tungkol sa kadakilaan ng Diyos, tungkol sa kadakilaan ng kanyang pagliligtas, ay magbigay ng labis na kagalakan sa lahat ng mga nakakakilala sa Kanya at maging doon sa mga makakakilala sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya po ngayong gabi, ang ating paksa ay aking pinamagatan na A Thrill of Hope. A Thrill of Hope. Bahagi po ito ng isang himno, yung awit na O Holy Night. So, ito po ay awit na nagpapahayag na kakaiba yung gabi na iyon na ang ating Panginoong Yesus ay ipinanganak. Hindi lamang ito na ay iba, ito'y nakabukod, separated o banal. Sabi po doon sa awit, O Holy Night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining. Ang ibig sabihin po ng salitang pining, nawawalan ng lakas, nangangayayat, naghahangad ng mga bagay na hindi maaari at hindi po pwede. Ganoon ang kalagayan ng mundo na nabubuhay sa kasalanan, kamalian at pagrebelde laban sa Diyos. Pero may kasunod po yung awit, sabi niya, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices. Nagkaroon ng excitement, nagkaroon ng matinding pagdama ng kagalakan dahilan sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Mahirap pong itagalog yung salitang thrill. Nung tignan ko po sa Tagalog Dictionary, ang katapat na salita ay kilig. Ano po? Nakaranas na ba kayo na kayo ay kinilig? Ano po? Pag sabi po natin kilig, it is a surge. Yung po bang dama yung pag-akyat ng excitement, damang-damang kaligayahan, at kumbaga ay pleasure. Ang tanong, bakit thrilling ang hope? Ano ang dahilan nito? At ito ba ay nararanasan ng lahat? Si Apostol Pedro sa isang panahon ng labis na paghihirap ay sumulat ng ganito. Unang Pedro, kabanatang 1, talatang 3 hanggang 5. Ang sabi niya, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, hindi masisira at hindi kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Sinabi at isinulat ito ni Apostol Pedro sa isang panahon ng labis na paghihirap at pagtitiis. Bukod sa mahirap talaga ang buhay pagdating po sa ekonomiya, maging sa korupsyon na nararanasan sa kanilang pamahalaan, noong mga panahon na yon, ang mga mananampalataya ay pinapersecute. Sila po ay inuusig, isinisisi sa kanila ang lahat. Sila po ang pinagbubuntunan ng galit. Sila po ay tinotorture at pinapatay. Pero sa kabila nito, si Pedro ay sumulat na punong-puno ng pag-asa. Layunin niya sa pamamagitan ng sulat, palakasin ng loob ng mga mananampalataya, akayin sila sa isang buhay na sa kabila ng mga hirap, akayin sila na lalo pang magtiwala sa Panginoon sa kabila ng patinding mga hirap. At akayin sila sa isang buhay na talagang naghihintay sa muling pagbabalik
ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang gusto ng Diyos. Ito ang nais namin para sa inyo. Ito po ang dapat na makita sa isang tunay na anak ng Diyos. Sa isang panahong tulad ng sa atin, na tunay ngang maraming hirap, buhay ang ating pag-asa, nabubuhay tayo sa pag-ibig, lalo pa tayong nagtitiwala at lalo tayong sabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Nakakalungkod na kabaliktaran po niyan ang nakikita sa maraming tao ngayon, lalo na sa maraming mga kabataan. Hindi nila kinakailangang umasa dahil sila nabubuhay para lamang sa kasalukuyan. Sila yung mga taong nasusunod sa kanilang mga gusto pero punong-puno sila ng galit at paghihimutok. Wala silang pagtitiwala sa Diyos. At anuman ang meron sa mundong ito, nais nila dito at walang pagnanais na maranasan at makasama si Jesus. Sa araw-araw ng ating buhay, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan, yung mga may negosyo ay gustong bumili tayo sa kanila. Yung mga politiko ay gustong ipangampanya natin sila at iboto sila. Yung mga huwad na mga relihiyon, huwad na tagapangaral na magnanais na sumuporta tayo at magbigay ng pera sa kanila. Pero ang Panginoong Diyos, ang mga anak niyang nagtatapat sa kanyang mga salita ay nagnanais. Kayo at ako ay magkaroon ng pag-asa. Mabuhay tulad ng Panginoong Yesus na puno ng pag-ibig. May pagtitiwala sa kabila ng mga hirap at may kasabikan na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Buhay na pag-asa. Topic po ito ng bawat bahagi ng salita ng Diyos. Kaya po makikita ito sa panulat ni Apostol Pedro, panulat ni Apostol Pablo, maging sa mga sulat ni Haring David. Sa buong aklat ay makikita natin mayroong kalakasan ng loob dahil sa malinaw na pundasyon ng katotohanan. At anong mga katotohanan ito? Nais ko pong isa-isahin ng mabilis para maunawaan natin ang ganda nitong living hope na ito na dapat nating panghawakan. Una, it comes from God. Nagmumula po ito sa ating Panginoon. Hindi ito manggagaling sa sino paman sapagkat hindi nila ito kayang ibigay. Kaya nga yung pong nakakaunawa na ito ay nasa Panginoon ay nagsabi, bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako aasa at sa Kanya ako mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Walang iba na panggagalingan ng buhay na pag-asa kundi ang ating Panginoong Diyos. Number 2, it is a gift of grace. Biyaya po ito. Ang pagkakaroon ng pag-asa ay hindi natin makukuha sa pamamagitan ng pagsisikap. Ang pag-asa ay hindi gantimpala kung titignan po natin sa Biblia. Hindi ito pinagtatrabahuhan at kailanman hindi ito mapagtatrabahuhan. Ito po ay biyaya na kusang ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya nga si Apostol Pablo sa kanyang sulat ang sabi niya sa 2 Tesalonica, aluin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Makikita natin sa buhay na ito na tayo po'y mahina, walang magagawa, makasalanan, palagi nagkakamali, at talagang gumagawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ang biyaya ng Panginoon ay nasa pagparito ng Panginoong Hesus na siyang nagbigay ng pag-asa sa atin. Kaya naman, ang ating pag-asa, number 3, is defined by Scripture. Wala pong magsasabi, walang panggagalingan ng totoong pag-asa, ng malinaw na pag-asa, kundi ang salita ng Diyos. Kung sa iba mo ito hahanapin, kung iba ang iyong pagbabasihan, magkakamali at mabibigo ka lamang.
Sa atin pong panahon, mayroong mga tao na umaasa sa mga paraffol. May mga taong umaasa sa loto. May mga taong umaasa sa mga taong nangangako sa kanila. May mga taong umaasa sa kanilang sariling pananaw o sa kanilang mga maling akala. Ito ang ginawa ng alibughang anak. Ito ang ginawa noong mayamang binata ng panahon ng ating Panginoong Hesus. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, maliwanag na ipinahayag ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, anumang nasa kasulatan, noon pa mang una, ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Nagagalak po kami na makasama kayo. Ang bawat Huwebes ng gabi ay pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Hindi po opinyon ng sino pa man sa amin, hindi gawa-gawang mensahe lamang na nakakaakit. Minsan nga po ang aming mga itinuturo ay mabigat at nakakasakit. Pero ito ang salita ng Diyos. Ito ang tunay na nagbibigay ng pag-asa. Pang-apat, it is a reasonable reality. Totoo po ang pag-asa. Maaari itong mamasdan. Nakikita ito sa mga taong ang pagtitiwala ay nasa Panginoon. At tayo na mga mananampalataya ay makakapagpaliwanag nito. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro, Kabanatang 3, talatang 15, idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Opo, ito ay nakikita, ito ay nadadama, at tayong mga mananampalataya na nabubuhay ngayon, hindi pa kinukuha ng Diyos, may dahilan, nais ng Panginoon na tayo ay matutong magpaliwanag nito, sumagot sa mga katanungan, magbahagi ng ating buhay na pag-asa. Ito ang dahilan bakit hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon at umuuwi doon sa langit. Number 5, ang pag-asang ito, ang living hope na ito, it is secured by the resurrection. Pinagtibay ito at siniguro ng ang Panginoong Hesus matapos mamatay doon sa krus ay nabuhay na maguli at matapos ang 40 araw ay bumalik doon sa langit. Sinabi ni Hesus, siya ay mamamatay, mabubuhay na maguli, paparoon sa langit upang ipaghanda tayo ng silid. At sinabi niya kung ano ang nangyayari sa kanya, ganoon din ang mangyayari sa atin. Sigurado ang pag-asa. Kaya doon sa Juan chapter 11:25, sabi ng Panginoong Yesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang nananalig sa akin. Kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Ang tanong, pinaniniwalaan ba natin ito? Number 6, this hope is confirmed by the Holy Spirit. Sa panulat ni Apostol Pablo, sabi niya, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi po tayo ang nagpapalakas ng ating sarili. Hindi po tayo ang nagpapalakas ng ating loob. Hindi po tayo ang nagbibigay ng pag-asa sa isa't isa. Ito po'y nagmumula sa Diyos at ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritong sumasabawat anak ng Diyos. Kaya naman, number 7, it defends against Satan. Sabi ni Apostol Pablo, hindi tayo dapat maglasing, yamang tayo'y nasa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig at ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Ito pong pag-asa na to ay nag-iingat ng ating ulo, ng ating isipan laban sa mga kasinungalingan at pandaraya na ibinabato ni Satanas at ng kanyang mga kampon sa atin. Kaya ang taong walang pag-asa ay madaling madadala ng mga bagay sa sanlibutan. Madali po silang malulungkot. Madali po silang babagsak at maaakit ng mga bagay sa mundo. Pero ang nag-iingat sa kanyang isipan, nananalig doon sa ginawa ng Panginoong Yesus,
naaalagaan ang kanilang isip, patuloy sila nagtitiwala, at hindi sila nadadaig ni Satanas. Number 8, it is confirmed through trials, na ang ibig pong sabihin, inaasahan natin na talagang dadaan tayo sa mga hirap. Merong mga pagsubok. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga. Nagbubunga ito ng pagtsatsaga, nagbubunga ito ng katatagan, nagbubunga ito ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob sa atin. Kaya nga, number 9, it produces joy. Nagbibigay ito ng labis na kagalakan. At number 10, dapat po nating maunawaan ang lubos na pagtagpo. Yung lubos na kapahayagan nito ay doon sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sa sandaling ito, nakikita ko po na nagiging malinaw sa atin na ang buhay na pag-asang ito ay tumutukoy sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang kaligtasan na siyang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus ay naparito. Kaya po nais ko sandali tignan natin yung labis na kagalakang dulot ng ating tagapagligtas. Mahalagang makita natin na ang ating nakalipas, ang ating kasalukuyan, at panghinaharap ay hawak ng ating Savior. Number 1, the Savior has come to save us from our dark past. Ang buhay bago ang relasyon sa Panginoon ay buhay na alipin tayo ng kasalanan. Ito'y buhay na walang katuwiran. Ito'y buhay na kahiya-hiya dahil sa kasamaan at buhay na nakatitiyak ng kaparusahan at kamatayan. Kung hindi po ganyan ang tingin ng sino man sa kanyang dating uri ng buhay bago niya makilala ang Panginoong Yesus, hindi niya naiintindihan ang kadakilaan ng pagliligtas ng Diyos. At kung sa mga sandaling ito, hindi po natin nakikita na tayo mang mga sumasampalataya sa Panginoon ay ganyan dati. Kung inaakala po natin, idinagdag lang natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay, nagkakamali po tayo. Dapat po nating makita na ang dati nating uri ng pamumuhay ay talagang wasak, durog, madumi, karumaldumal at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pero dahil sa pagparito ng ating Panginoon, dahil sa pagparito ng ating tagapagligtas, tayo ngayon ay malaya sa bagsik ng kasalanan, alipin na ng Panginoon, siya na ang nasusunod sa ating buhay, namumuhay tayo sa kabanalan at mag-aani tayo ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin na siya ay sapat sa lahat ng ating mga pangailangan. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang lahat-lahat sa ating buhay. The Savior has come to save us from our dark past. Pangalawa, the Savior has come to save us from an empty present. Marami po nakakaranas ng buhay na walang kabuluhan. Ito ay dahil sa patay sila sa larangang espiritual. Buhay yung laman, humihinga, naglalakad, pero wala yung tunay na buhay espiritual na nagmumula sa Panginoon. Ang dahilan, wala po silang buhay na espiritu na ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Wala silang layuning maka-Diyos, wala silang kapanatagan, wala silang kagalakan sa mga bagay ukol sa langit. Ang buhay na nasa Panginoon, tatandaan po natin, turo ng Biblia, ay buhay na may tugon sa bawat pangailangan. Opo, mayroong tugon. Mahirap man, hindi man ayon sa ating kagustuhan, may tugon pa rin. Sapagkat siya'y pastol na nag-aalaga sa atin bilang kanyang mga tupa. Siya ang masusunod kung saan tayo kakain, ano ang ating iinumin, kung tayo ba'y maglalakad o hihimlay. Yun ang ganda ng buhay na mayroong nag-aalaga. Ito'y buhay na kanyang natunay ngang tayo kanyang pinapahayagan, tinuturuan, sinasamahan, at ginagabayan. Kaya nga po si Haring David,
Sa dami ng kanyang mga alalahanin dahilan sa mga nakapaligid sa kanya, mga kaibigan, dating kasamahan na gusto siyang patayin, patalsikin sa kanyang kalalagayan bilang hari, inamin niya na ang buhay ay maraming struggle. At kahit hari siya, natuto siyang magpakumbaba, tumawag sa Diyos at umasa sa Diyos. At ang kanyang panalangin sa tuwina, awit 25, sabi niya, Lord, show me. Lord, teach me. And Lord, guide me. Dahil dito, walang halaga anuman ang hinaharap ng mga kahirapan o pagtuligsa sapagkat mayroong kapayapaan, kagalakan sa bawat pahayag, pagtuturo, pagsama at paggabay ng ating Panginoong Diyos. Number 3, the Savior has come to save us from a hopeless future. Ang tanong ay saan tayo nakatanaw? Ano ang nakikita natin para sa bukas? Si Apostol Pablo, ito po yung verse na paborito ngayon at siyang tinatalakay buong taon sa ating komunidad. 2 Korinto, Kabanatang 4, talatang 16 hanggang 18. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. May katiyakan ang kamatayan, may katiyakan ng paghukom, subalit may tiyak na kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Siya ang ating pag-asa. Kaya ano po yung thrill of hope? Paano natin mararanasan yung talagang labis na kagalakan? Ayaw kong sabihin yung salitang kilig kasi minsan parang sa mga magsing irog lang po yan. Labis na enjoyment, excitement, kagalakan, dulot ng realization ng katotohanan nito. Number 1, tatandaan po natin, ang pag-asa na ito is made possible only by the living Son of God. Ngayong Pasko at mula ngayon sa bawat magiging sandali ng ating buhay, tanging si Jesus lamang. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Subalit ang sumusunod sa kanyang kalooban, mabubuhay magpakailanman. Ang kasalanan ay nagpapahamak. Ang kautusan ay dumudurog sa atin. Ang relihiyon ay nagpapahamak sa atin kung diyan tayo aasa. Pero walang sino mang nanalig kay Jesus ang mapapahamak. Pansinin po natin si Birhen Maria na siya ay pahayagan ng anghel. Ang sabi niya, ako'y isang alipin. Ako'y isang makasalanan. Nagpupuri ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Hindi po niya itinaas yung kanyang sarili. Yung salitang ginamit niya sa kanyang sarili na mapalad ay salitang ginamit ni Apostol Pablo para sa lahat ng mga mananampalataya. Pagpapala ng Diyos, biyaya ng Diyos ang gagawa ng malaking pagkakaiba sa ating buhay. Kilalanin natin na sa ating sarili wala tayong magagawa, siya ang ating kailangan. Pangalawa, the passing of time makes it more glorious. Maraming pag-asa na iniaalok ang mundo, pero habang tumatagal, nawawala. Ito pong salita ng Diyos, itong pangako ng Panginoon, habang tumatagal, lalong nagiging makabuluhan. Sa lumang tipan na pinagpahayagan ng mga hula ay tumingin sa malayong magiging kaganapan nito at punong-puno sila ng kagalakan. Yung mga nabuhay noong unang panahon na nakarinig at nakabasa ng hula tungkol sa pagdating ng mga Mesiyas ay umasa ng may kagalakan, anticipation sa mangyayari. Bawat sandali sila po ay nakabantay sa
sa bagong tipan, lalo na doon sa Gospels, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, naranasan po nila, nakita, nahipo ng kanilang mga kamay at nagbigay ito ng kagalakan sa kanila. Yung mga tao sa ating panahon ngayon na bumabalik sa ginawa ni Jesus sa krus, naghihintay ng kanyang susunod na pagbabalik. Bagamat nagtatagal, lalo naman itong nagiging maluwalhati. Kahit may kalungkutan, kahit may kamatayan sa paligid, kahit may mga sakit at hirap, ito po ang ating dapat mapatunayan. It is more glorious. Kaya ang tanong, anong pinipili mo ngayon? Ano ang ginagawa mo ngayon? Saan ka nakatanaw? Sa iyong nilalakaran at sa iyong pupuntahan, ano ang nakikita mo sa malayong hinaharap? Sino ang kumakaway? Yun ba ay yung kaisipan at katotohanan na ang iyong paroroonan ay kapahamakan at palapit ka ng palapit sa pagdurusa? Sa kabila na nagagawa mo yung mga bagay na nagagawa mo ngayon? O nahihirapan man tayo? Alam nating ang daan ito ay daang pinili para sa atin ng Diyos. At siya'y naroroon, naghihintay sa atin, yayakap sa atin, tatanggap sa atin sa kanyang kaluwalhatian, at mabubuhay tayo magpakailanman. Kaya yung pangatlo ay mahalaga. It means that we exchange the passing glory of man for the eternal glory of God. Hindi na ito tungkol sa sinumang tao. Hindi na ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa pagkilala at pagluwalhati sa Diyos. Ang ating buhay ay hindi na sa kung ano ang ating mararating, ano ang ating mararanasan, sa mga bagay tayo matutuwa, maliligayahan o masasarapan. Ang buhay na ito ay tungkol sa kung ang Diyos ba ay maluluwalhati. Kaya sa buhay na ito, ngayong Pasko, sa ating pag-aasawa, sa pagsisimba, sa negosyo o sa anuman, hindi ito tungkol sa iyo, hindi ito tungkol sa gusto mo, hindi ito tungkol sa sino pa mang tao, hindi ito tungkol sa ano pa man. Gawin natin ang lahat para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagawa niyo na ba yung exchange na yun? Nasa halip na tayo, tungkol sa atin, mabubuhay tayo tungkol sa ating Panginoon. Biyaya lang ang makagagawa niyan. Yung katotohanan nakikinig tayo ngayon, nauunawaan ng mga bagay na ito, nababagbag man ang ating isip at puso sapagkat laban sa katotohanan ito ang makasalanan at makasariling tayo. Ito naman ay biyaya ng Diyos na kung ating panghahawakan, aani tayo ng buhay na pag-asa, ang buhay na walang hanggan. Kailangan tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, magtiwala sa ating Panginoon para sa buhay. Kaya ano yung Pasko para sa isang tunay na mananampalataya? Ito ay pagsasabi kasama ng mga anghel, glory to God in the highest, not glory to us. We get the joy, God gets the glory. Kaya si Apostol Pedro, sa kanyang habilin sa mga taong nagdurusa, nahihirapan, nakikipagtunggali sa kasalanan, nakakaranas ng pagpapahirap dahilan sa pananampalataya. Ang sabi niya, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo, at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Si Jesus ang lahat. O pwede po tayong maging handa kung sa sandaling ito tayo magpapakababa at mananalig tanging sa Kanya lamang. Dalangin ko po namin na maranasan natin ang ganitong buhay na pag-asa. Awitin natin yung ating tugon.
Purihin ang sumila ang Panginoon sa sanlibutan, na siyang magdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya'y dinakila ng Diyos Amang mapagmahal at binigyan ng pangalang higit sa lahat. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapa ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapa ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Tayo po'y magwakas sa isang panalangin. Aming Panginoon, tunay nga, walang iba, kayo lamang ang pinagmumulan ng aming buhay na pag-asa. Tulungan niyo po ang bawat isang naririto. Mamulat sa katotohanan sa aming mga sarili, wala po kami magagawa. Walang sino man o anuman sa mundong ito na makatutulong sa amin. Tanging ikaw lamang. Ang daan, katotohanan, at ang buhay. Tulungan niyo po kami na makita ang kagandahan at kaluwalhatian ng isang buhay na talagang nakaugnay sa inyo, nagtitiwala sa inyo, sumusunod sa inyo. At tulungan po ninyo kami, aming Panginoon, na hayaang ang nais ninyo, ang inyong mga salita na nagtuturo sa amin ng inyong kalooban ay pahalagahan namin upang ang aming buhay dito sa lupa mula ngayon ay hindi na tungkol sa amin, hindi na tungkol sa aming kagustuhan, hindi na tungkol sa aming mga pangarap, kundi tungkol sa iyo na ikaw ay maluluwalhati, mapaparangalan, sasambahin, magpakailanman. Tulungan niyo pa ang bawat isang naririto ngayon, lalo na yung hindi pa lubos na nagtitiwala sa inyo at hindi pa gumagawa ng pagpapasya. Tulungan niyo po na sa kapangyarihan na inyong banal na espiritu, sa liwanag na inyong mga salita, maranasan ng bawat isa at gawin ang magsisi sa kasalanan at maglipat ng kanilang pagtitiwala tanging sa inyo lamang para sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po, Kuya Roy, sa mensahe na talaga namang naghahatid ng paalala sa atin tungkol sa kilig ng pag-asa na hindi kukupas. So ang labis na kaligayahang itinakda sa atin na binigay ng Ama. Sabi nga ni Kuya Rex dito, may kagalakan sa buhay na kasama si Jesus. May kasabikan sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. With smiley po yan. At walang makapapantay, walang makadaraig sa buhay na pag-asang mula sa Diyos. Hindi ito kayang ibigay ng tao. Ito ay pag-asang tunay na mula lamang sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan. Isang buhay na pag-asa na maliwanag na itinuturo ng Biblia at karanasan ng kagalakan na walang katulad dahil sa presensya ng banal na Espiritu. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Salamat po, Kuya Rex. At ayan po, hamon ko rin po, promote po natin yung pagbabasa pa rin po ng aklat ng Lucas para sa buwan ng December po. So nasa Panginoon po lamang ang ating tunay na pag-asa at mas lumuluwalhati po ito sa paglipas ng panahon, ika nga ni Kuya Roy. Kaya naman dalangin po namin na ang bawat isa na narito at nakarinig ng paalala buhat sa kanyang salita ay nagpapasakop ng may kapakumbabaan at sa kagustuhan po ng Diyos at masumpungan po tayong lahat na nagtatapat. Ngayon naman po para sa ating mga pasasalamat, Ate Shet. Ayan, maraming salamat, Kuya Daryl. Sige po, kung kayo po ay may pasasalamat, mag-unmute po kayo, mag-raise hand, o kaya naman ay mag-message sa ating chat box para po aming mabasa. Ayan, sabi po dito ni Ate May Gulapa, Ate Lydia Milo Lianto, Amen. And Ate May Gulapa, Amen. Salamat sa Panginoon. From Ashley
Maraming salamat po Kuya Roy, sa Diyos ang lahat ng papuri. Ate Glenda, a thrill of hope is giving us a true joy from God. Ayan, nais ko pong magpasalamat sa ating mga kapatid na nagkaroon ng bahagi at nagpagal sa gawain ito. Salamat po kila Ate Gay, Ate Mel, kay Lemuel, kay Joren, Iya, Cara, Daryl, at sa ating mga pastor, Brother Roy and Brother Rex. Tayo po ay mag-turn on ang ating mga camera para po sa ating picture taking. Maraming salamat. Sige po, habang hinihintay po natin ang iba na nag-turn on ang kanilang camera, sabi po ni Christine Magno, salamat po sa mensahe, Brother Roy. Ang Pasko ay patungkol sa Panginoon, hindi patungkol sa mga material na bagay na kagustuhan natin. Nasa Panginoon ang tunay na kagalakan. Ito ang ating mga mata sa bagay na di nakikita na pangwalang hanggan. Amen po. Sige po, tayo pong mag-turn on ang ating mga camera. Babasahin ko po yan later. Ano po, bibilang po tayo ng 3 kung kayo po ay naka-turn on na. Sige po. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Ayan, maraming salamat po. Sabi po ni Sofia Gonzalez. Maraming salamat po, Pastor Roy, sa napakagandang mensahe na ayan napataas. Napakinggan po namin. Ingat po palagi. God bless po. Maraming salamat din po sa ating mga kapatid na nanood via FB Live. Ate Shirley, Ate Melanie, Herosano, Ate Fe, Ate Yoli, Lily, Ate Richie, Ate Helen, and Ate Rachel. At maging sa ating mga kapatid na narito sa ating Google Meet. Maraming salamat po. Sige po, nagre-raise hand. Ate Fe Arceo, go ahead po. Ate Fe Arceo, may sasabihin po. Sige po, go ahead po. Ate Fe, naka-mute po kayo. Baka po nagsasalita na naka-mute po. Ate Baka Fe, napindot lang. baka napindot lang. Ay, sabi niya, papuri po sa Panginoon. Nahiya na po magsalita si Ate Fe. Salamat po sa ating mga kapatid, Ate Abigail Kamain, Nanay Lolit, Ate Aida Ortiz, Ana Rose Espinelli, Kuya Jojo, Aguinaldo family, Babylin Bueno, Katlea, kay Rosa, Diane Rosano, Ate Eloy, Ate Fe, Arceo, Ate Fe Mabilangan, Ate Glenda Alcachupas, kay Grace, Kuya Jeremy, Journey D, kay Miss D ito, Annalyn, ano po, kay Jaire, kay John, Kuya John Jeff, Kuya Johnny, kay Jubert Duterte, kay Kim, Ate Lorny, Gonzalez family, Lady Lee, kay Ate Lala, Kuya Leo, kay Lian, kay Lily, Ate Lorna, kay Ate Lovel, Magpaya family, Ate Lydia Milo Lianto, and Nanay Lydia, Ate May and Kuya Tom, Ate Shirley and family, Ate Mertos Alcachupas, Ate Mean, Ate Mel Alcachupas, Ate Mel Malazarte, Ate Nila, Kuya Onin, Ate Chen, Cathy, Rachel Managelod, Ate Jeng, Roma Ann Lopez, kay Rowena de los Reyes, and Sofia Gonzalez. Ayan, sabi po ni Ate Lydia, God bless everyone. Salamat po Kuya Roy sa pagkaing espiritual. God bless po sa bawat isa at maraming salamat po. Hello po. See you on Thursday and forum. Okay. Miss you. Salamat po. Bye, Mommy. I love Pastor Roy. Po.